So yun mga kabukid, magandang araw po sa inyo. So ngayon po ay ngayon po ay Abril 2 ng buwan, April 2. Ito po yung unang araw ng pagdidilig namin ng ilang puno dito ng lansones, dahil po mayroon tayong nakikitang mga flower niya. So kailangan natin suportahan ng tubig dahil yung strand po ng lupa dito mga kabukid ay medyo madaling matuyo, no? So kailangan ng tubig ng puno na ito dahil may mga pailan-ilan ngang ganitong bulaklak. So di pa tayo sa kabila, kailangan niyang suportahan ng tubig. So yan, may mga ganito na. So, tutuloy natin to at marami pong maliliit na ganito. Ito. Marami po siyang maliliit na ganyan. So ito po ay matapos nating madilig, after 1 week magiging ganito kalaki yan o mas mahaba pa. So babalikan po natin to after 1 week mga kabukid, no? Dahil nandito po siya natubo. Sa mga dati rin pong pinagbungahan, doon din po yan tutubo sa may gilid lang mga kabukid. So yun po yung ginagawa namin ngayong araw. So kami po ay pansamantalang nagdidilig ngayon dito sa ating munting lansonisan mga kabukid. So puntahan natin sila doon. Samahan niyo po ko sa ating pasyal na ito dito sa ating munting lansonisan. So ito pong variety na dinidilig namin ay puro longkong po. So yan, oh. So tinitingnan namin yung mga didiligin. So yan na nga po. After po ng halos 42 days na tag-init, so naramdaman na po ng puno ng lansones ang init, no? So nagkaroon na po siya na-stress na po siya mga kabukid. Kaya po naglalabas na siya ng mga flower. So na-stress na po mga kabukid, no? So ibang hormone na po yung ilalabas niya. So mayroon na po siyang halo na pagpapabunga at pagtatalbos. So dalawang klase na po yung hormone na nilalabas niya. So yan na po. Bukod sa tumalbos na, bubunga na. So yan nga po yung iba na sinusuportahan. So hanggang dulo po yan mga kabukid dito. So yan na nga sila, nagdidilig na sila. Ang gamit namin sa pagdidilig ay jack hose. So yan, sa init ay nagubad na. Ngayon ng umaga pa kayo ay yan na. Dakos po yung aming ginagamit sa pagdidilig ng lansones mga kabukid. So puno-puno po ang aming pagdidilig at talagang yung pagdilig namin ay sinisigurado namin basang-basa. Yun. So lipat tayo doon sa puntahan natin yung makina na ating pinagkukunan ng irrigation tubig. So ito po mga lansones. So titingnan natin kung saan tayo kumukuha ng tubig. Irrigation. So, dito kami kumukuha ng tubig. Irrigation na to. Medyo mahina, pero marami yan. So dito kami kumukuha mga buhid dahil gulayan din yung kabila eh. Dito kami kumukuha ng tubig para dilig sa aming lansonisan. At itong kaming kahanggan ay ampalayahan to.
So ito yung kanyang paraan ng pagpapatubig dito. Hindi siya gumagamit ng makina. So ang ginawa lang nitong kapitbahay namin ay dalawang pipe, tapos ito. So wala yung may-ari, kaya hindi ko pa alam kung paano niya dinidiskartehan yung pagpapalabas ng tubig. Gamit lang itong dalawang pipe na ito mga kabukid. So ito kasi irrigation. So galing. So tingnan mo yung ampalayahan niya, oh. Maganda rin mga kabukid. So dalawang klase po ng farm ito nandito sa amin. So isang magbubulay at kami naman na maglalansunet. Yung dinaanan ng project ng gobyerno na ito mga kabukid. So malaking maganda ito. So napakaganda pa ng pagkakagawa. Magandang pagkakagawa dito, no. Doon sa atin medyo ano eh, garalgal doon eh. So yun po mga kabukid, no. Napakaganda po ng area ng munting lansonesan namin dahil nadaanan ng irrigation. So ngayon ay tag-init at makikita ninyo, ang daming tubig. May kupit ang makina punta dun sa aming lansonesan. So balik tayo dito mga bukid, no. So yan nga, dito yung ano, dito yung lansonesan namin at doon nga kami kumukuha ng patubig. So ngayon ay April 1. So ito po yung mga pinipili lang namin, yung mga karapat-dapat naming diligin na puno ng lansones, no, dahil may mga diskarte at mga technique kami mga bukid na hindi agad kami nagdidilig kapag sariwa pa yung dahon at hindi pa magulang yung dahon ng lansones namin. So ang dinidilig lang namin yung mga punong may ganito, sinusuportahan na po namin dahil marami ho siyang bulaklak na ganito pataas. Ayan, oh. Yan, papunta yan dun mga kabukid eh. So yung area na yan ay napakarami na pong bulaklak na ganito. So kapag ito po ay nakaranas ng drought at hindi natin nadilgan, ay maglalaglagan ho yan. So sayang po. So yan lang po yung aming dinidilig ngayong araw. So siguro po matatapos kami bago mag alas 4 ng hapon. Pero yung mga puno dito na sariwa pa at wala pang sinyalis na siya ay wala pang abang, ay hindi muna namin dinidiligan. So ito po yung maraming abang, itong puno na to. So napakarami po yan doon. Na-stress na siya, naglaglaga na ang dahon niya, at meron na tayo ditong mga abang. So ito, meron din dito sa likod, at may pailan-ilan sa katawan. Pero malalaman natin to, babalikan natin to after 1 week mga kabukid. So yun lang po yung update dito sa ating lansonesan mga kabukid, no. So ang diskarte namin, dinidilgan lang namin muna yung mga puno na marami ng abang at kailangan na niya ng tubig para masuportahan niya yung kanyang bulaklak, dahil halos 80% ng bulaklak ay tubig, no. Kailangan niya ng tubig mga kabukid. Pero dahil mayroon pang mga puno na hindi pa na stress out at kayang-kaya pa yung init, ay hindi muna namin dinidilig dahil ang kinakatakot natin ay baka magtalbos at hindi sumama yung natawag nating flower buds, no, dahil yun po yung kailangan natin eh. Kailangan natin ma-stress yung puno. So hindi naman ito agad-agad mamamatay. So kailangan lang natin talaga siyang i-stressin para bumulaklak mga bukid, no. Dahil kapag na-stress na ang halaman, madalit sabi, may hormone siyang ilalabas para sa pagpapabunga. At kapag nakita na natin yung sinyalis na yon, marami ng abang, doon tayo magdidilig ng all out mga bukid. Pero sa ngayon, may mga pailan-ilan pa lang kami nakikita, tulad niyan, stress out na to. Pero kulang pa, konting panahon pa. Dahil sariwa pa ang kanyang dahon. Pero magulang na rin, pero meron pang ilalabas to. So kailangan pa natin siyang ma-stress out pa. So yun lang po yung ginagawa namin, no, para ma-induce yung flowering niya. So ganito kami mag-induce mga bukid. Kailangan pang
kailangan pa niyang hatawin sa dry, no? Kailangan niya pang matuyo para maglabas siya ng bulaklak. So itong mga ganitong puno, so naglabas na siya ng maraming bulaklak mga kabukid at humaba na nga. So ito na yung dinidilig namin ngayon, yung mga may ganito, dahil napakarami po nito papunta sa taas. Kaya na po niya ng dalawang karton ng lansones mga kabukid. So dito po sa aming munting farm na ito mga kabukid, so alam po namin yung strand ng lupa namin, kung yan ay loam soil or clayey soil or sandy loam soil. Itong area na ito mga kabukid ay sandy loam soil, so medyo mabilis siyang matuyo, kaya ito po yung nagiging basihan namin. So ito lagi yung unang nadidilig, baka po kasi masobrahan naman ang mamatay yung puno. So sa ngayon mga kabukid ay po mga kabukid, itong mga dinidilig lang namin ay yung mga karapat dapat lang diligin. So yun po yung aming gawain ngayong araw. At check ko po ulit, check po natin ulit after 1 week ito. So update ko po kayo mga kabukid. So ito lang po yung update na gusto ko pong ipakita sa inyo, na kami ay hindi pa po talaga masyadong nagdidilig, no? Dahil meron tayong mga subscriber na kamusta na raw, no? Gustong kamustahin itong ating lansonesan. So okay naman po. Ito po yung aming ginagawa ngayon. So dinidilig lang namin, pinipili lang namin yung dapat diligin. So yun, nahanap ko kasi yung isa doon. Yun, didilig din siya. Dinilig niya itong punong to. So yan, malakas ang tubig mga kabukid. So dinilig na rin itong punong to dahil marami siyang abang dun sa taas mga kabukid, no? Marami siyang ganito na abang. Ito yun, marami siyang ganitong abang. Ito po, marami siyang abang na ganito sa mga sanga doon sa taas. Hindi ko lang makita mga kabukid dahil nasa taas ko yun, pero tanaw dito doon sa taas ang marami yung abang. Nasa taas ang abang niya, no? Maganda. So yun po yung aming dinidiligan. So yun nga po mga bukid, maraming salamat po sa inyong suporta at panonood dito po sa ating channel. Sana po huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayo updated dito po sa ating content mga bukid. Pala.